NBI kumpiyansa sa mataas na probability na matukoy ang hitman na posibleng kinausap ni Vice President Sara Duterte para ipapatay ang Pangulo at pamilya nito. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Condebata. RMN Live Report! Tiwala si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na mataas na posibilidad na matukoy nila ang taong kinausap ni Vice President Sara Duterte para isagawa ang banta ipaligpit sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa Day 9 ng impeachment trial, tinanong ni Senator Judge Win Gatchalian kung gaano kataas ang probability na matukoy ang taong kinontrata ng Vice Presidente para ipapatay ang Pangulo at ang pamilya nito. Tugon ni Matibag kung sa scale ng 1 to 10 ay nasa 6 to 7. Ibig sabihin, mas mataas na ang tsansa ngayon na malaman nila kung sino ang sinasabing taong kinausap ni VP Sara. Katunayan dito ay mayroon na silang mga nakausap at may mga individual na lumalapit sa kanila para magbigay ng impormasyon tungkol sa plano na pagpatay sa Pangulo. In other words, yung probability, mataas. Mataas po. Gaano kataas? Bigyan nyo kami ng more or less lang in Siguro your own po opinion. from the scale of 1 to 10, dadudun po tayo ngayon sa 6 to 7 po. 6 to 7 na merong kalalabasan na magtuturong may nakontrata. Tama po. Oh. Sa interjection naman ni Senator Judge Erwin Tulfo, sinabi ni Matibag na nakadepende sila sa pagkuha ng impormasyon sa mga intelligence officer, human intelligence at mga informants sa ground na kanilang sinusundan. Kasama sa binabantayan ng mga ari kasama sa kinontrata o nakakaalam sa taong kinontrata ni VP Sara, mga men in uniform na kaalyado sa mga Duterte, mga miyembro ng Davao Death Squad at mga miyembro ng Vice President Security and Protection Group. Mayroon anyang process of elimination sa dami ng mga individual na kanilang kinukonsiderang nakausap ng bise o nakakaalam sa banta hanggang sa ma-trim down na nila at tuluyang matukoy ang taong kinontrata para sa pagpatay sa Pangulo. Alam natin yung kasaysayan, malawak po ang kanyang tinatawag na connection, yung network po. Alam naman natin na siya'y Vice Presidente at ang dating Pangulo ay kanyang ama. Ibig sabihin nakadevelop po ito ng mga relasyon. Unang-una na sa mga men in uniform na hanggang sa ngayon marami po rito na na-appoint pa niya nung panahon na sila ay nandiyan. Nandiyan din po, binanggit ko yung Vice President Sara sa security group at yung pong mga Davao Death Squad. So tinignan po natin at tinignan by process of elimination yung mga tao po na maaaring dun nang galing or maaaring nakakaalam. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Condebata, Tatak, RMN. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.